Hello, good day. Meron tayong talakayin na dito nagkakamali ang mga tao. Kasi ipili talaga nila yung gusto nila. Kasi yun ang turo sa kanila ng mga Western theologians. Basahin natin ang Tagalog version ng 1 John chapter 5 verse 20. Tignan dito ha. Dito, himay-himayin natin ito. Kasi pinapalabas ng manlilin lang dito na yung tinatawag ninyong Jesus Christ ay siya daw yung Diyos. Okay. Himay-himayin natin ha. Basahin natin. Ganito ang nakasulat sa Biblia. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Period. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Take note the word ha. Tayo ay nasa tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dito nagka-problema. Sa dinagdag nito sa translators ng Biblia na siya ang tunay na Diyos. Pinagpalagay kaagad nila na ang usapan dito ay si Kristo daw ang tunay na Diyos. Balikan natin ang unang nakasulat sa unang paragraph. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo. Alam natin lahat yan. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Dito, mag-grammar tayo. Sa madaling salita, ang anak ay naparito upang ipakilala ang tunay na Diyos. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Upang ipakilala ang tunay na Diyos. Sa madaling salita, hindi niya pinakilala ang kanyang sarili na siya ang tunay na Diyos. Sa madaling salita, itong nadugtong dito na siya ang tunay na Diyos ay hindi referring doon sa Ama. Dito nagkamali ang mga nagpapauso na ang anak ay tunay na Diyos. Kasi sa umpisa ng verse na ito ay pinakilala ang tunay ni Diyos. Sa madaling salita, hindi siya nagpakilala sa sarili niya. Ang tunay na Ama ang kanyang pinakilala. Mag-grammar tayo, ayusin natin ang grammar, di ba? Ngayon, dito ang problema. Bakit hindi ninyo naintindihan na ang pinahiwatig pala dito ay ang Ama, hindi ang anak? Bakit hindi nyo naintindihan? Kasi nga, malamang ang pinaglingkuran nyo ay si Satanas. Hindi ang totoong Misaya ang pinaglingkuran nyo. Bakit ko nasabi? Balikan natin ang unang mga linya sa verse na ito. Tingnan nyo ito ha. Naparito sa mundo daw ang anak. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ngayon, bakit hindi nyo naunawaan na nagbigay naman ang anak ng pangunawa upang makilala ang tunay na Diyos? Bakit hindi nyo naunawaan? Kasi nga, ang sinasamba ninyo ay hindi ang tunay na Diyos. Sino ang sinasamba nyo? Si Lucifer na nagkunwaring Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-anak-anakan at ginamit niya ang pangalan Jesus Christ. Pinalitan ang Misaya, ginawang Christ. Sabihin ninyo, parehas ang meaning. No! Pinanghalili ninyo yan sa totoong Misaya. Ginawa nyo ng pangalan na Jesus Christ. Sa totoo lang, hindi yan ang pangalan ng Misaya. Kasi ang Misaya ay pinanganak sa lahi ng Hebreo. At ang Hebreo alphabet ay walang letter J. Kaya malinaw na yung pinanghalili ninyo na Jesus Christ ay gawa-gawa lamang ng translators ng Bible na lahi ni Gog at Magog, lahi ng Parisiyo at Sadusiyo na naglalagay ng mga dagdag bawas o yung sinabi ng Misaya na libadura.
Yun ang ibig sabihin ng dagdag bawas. At patunay dyan na nagdadagdag bawas kayo dahil nagkakagulo ang Christianity. Samantalang sa Muslim, hindi nagkakagulo ang nagbabasa ng Quran kasi nga ang Quran ay hindi pinakialaman ng mga Europeans. Hindi nila yan na-translate kaya walang kaguluhan. Dito nagkagulo sa Christianity. Bakit? Kasi translate ng mga Katoliko ang kasulatan ng mga Hebreo. Sa madaling salita, ang Katoliko ang unang sumulpot sa pananampalataya ng mga Hebreo. At inangkina nila na sa kanila daw, sila daw nag-compile, puryagaba ninyo. Intindihin nyo ng mabuti, nakakahiya ang ginawa nyo. Hindi ninyo kinumpile as in, translate ninyo. Dinagdagdag bawas kayo, kaya nagkakagulo ang Christianity. Malinaw na ba sa inyo yan?